Doc Norly, papaano naman tayo makakatulong doon sa mga kababayan natin na nakakaranas ng stress, paranoid, depression, anxiety after ng ganitong klase po ng event? Para kahit kasi yung iba nating mga kababayan, especially sa Cebu, sa Davao, yung iba ayaw nang pumasok ng bahay nila para matulog kasi yung isip nila na anytime habang sila natutulog, lilindol. Kaya doon na lamang sila natutulog sa labas ng kanilang bahay or doon na lamang sa mga ipinatayong mga tent ng kanilang mga LGU, yung kanilang tinitirhan kahit na yung bahay naman nila hindi naman po naapektuhan ng paglindol. Tama ka dyan, Bombo Justin, kasi noong 2022 nga, no, nung sa Ilocos, we actually responded after the aftermath ng lindol. And months after, talagang may mga bata na ayaw pa rin pumasok sa kanilang mga tahanan, talagang doon sila sa labas natutulog. And so, paano natin sila tutulungan? Bombo Justin, napaka-importante na magkaroon nga ng debriefing, psychological debriefing para dito sa mga, lalo-lalo sa mga bata and the most vulnerable doon sa population. Para psychologically, ma-get over nila or ma-manage natin yung negative mental effects ng pangyayari nito. Pangalawang, Bombo Justin, ito yung sinasabi natin na psychological first aid. Ang psychological first aid po, hindi po ito ginagawa lang ng mga psychologist. Pwede itong gawin ng kahit sino na mayroong tamang kaalaman or training. Kasi dito sa psychological first aid, Bombo Justin, tinutulungan natin yung mga tao na mapanumbalik yung kanilang psychological functioning. So dito, ina-assess natin kung kaya pa ba nilang mag-function on their own or mag-function na may assistance ng ibang tao. Ngayon, kung nakita natin na kaya pa nilang mag-function on their own, mas lalo natin silang ini-strengthen. And pag nakita natin na kaya nilang mag-function with the assistance, so anong klase ng assistance yung binibigay natin? So dito, it's not counseling or debriefing, kundi tinitingnan natin ano yung immediate na pangangailangan ng mga tao. So kailangan ba nila ng, like for example, doon sa structural integrity ng kanilang tahanan, kaya ba sila natatakot? Kasi feeling nila magigiba yung bahay nila. Should there be shocks? So in that case, baka kailangan natin ng assurance na like from engineering department na i-assure na okay, structurally may integrity pa yung bahay at safe pa rin siya, something like that. Another call mo Justin is that para maibsan yung kanilang mga takos, mga saloobin, napakahalaga na magkaroon sila ng catharsis or yung tinatawag natin, ma-express nila yung mga thoughts and takot nila. So even ordinary individuals, Bombo Justin, may help dito. Yung pakinggan mo lang yung kwento nila kahit paulit-ulit or kahit alam mo na parang it's a common na kwento, para sa tao kasi it's a unique experience So we just allow them to listen. Kasi once na na-i-express yan, Bombo Justin, mind and emotion, talagang nakakagaan yan. And that would help them na, alam nyo, parang natanggal yung pabigat and so dahan-dahan silang babangon ulit at magiging strong. So, yung presence natin, yung constant assurance natin, and of course, yung assistance na may bibigay natin in terms of, like for example, relief goods or konting assistance sa pagre-rebuild ng kanilang mga properties ay nakakatulong din yung Bombo Justin. Pero syempre, bago ka tulungan ng ibang tao, sabi nga nila, dapat tulungan mo yung sarili mo. So ano naman po yung mapapayo po natin, Doc Norly, sa mga kababayan natin na yun nga, naapektuhan itong mga kalamidad po natin, para kahit papano, maibalik natin yung dating tayo, mawala yung mga negative thoughts sa ating mga isip na maaring mag-lead sa mas malalang problema later on. Yes. Sa ating mga kababayan na nakaranas ng distress nga dahil sa mga kalamidad na ito, kagaya nga po ng sinasabi ng flight stewardess, kapag tayo ay sumasakay sa aeroplano, kailangan isuot muna natin yung ating mask bago natin isuot yung mask ng katabi natin. So, ibig sabihin, unahin natin yung self-care. Kasi once na-rebuild natin sarili natin, naging mas functional tayo, mas capable tayo ngayon to help other people. So, number one dyan, we have to admit or accept na tayo ay in distress, na tayo ay nakakaranas ng mga negative effects ng mga pangyayaring ito. And once na na-accept kasi natin yon, mas makakagawa tayo ng paraan para i-cope itong mga bagay nito. So number one, acceptance, recognition nung ano pa yung other sources ng stress natin, and at the same time, yung wag tayong mahiya or matakot na humingi ng tulong. Kasi ang paghingi ng tulong ay hindi pagpapakita ng kahinaan. Rather, it is a show of strength or courage. Because it takes courage, tapang,
para sa isang tao na i-admit na hindi niya kaya lahat at kailangan niya ng tulong ng ibang tao. So again, help is available, hindi man immediate or hindi man agad-agad, pero may tulong na available. It might not be the exact tulong na ini-expect natin, pero any form of tulong, gaano man kaliit yan, ay pwedeng malaki ang magiging impact niya doon sa atin.